Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay labis na natutuwa na narito kayo sa ating espesyal na video na ito. Ako'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan at puno ng pag-asa. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magnilay-nilay sa isang napakamahalagang piraso ng ating banal na kasulatan, ang Salmos 23. Ang Salmos 23 ay isa sa mga pinakamamahal na bahagi ng Biblia. Ito ay puno ng mga mensahe ng pag-asa, lakas at kapayapaan. Sa bawat taludtod, mararamdaman natin ang yakap ng ating manlilikha na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay na may tiwala sa Kanya kahit na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa ating pagninilay, layunin nating ipanalangin ang ating mga puso at isipan upang makamit ang isang araw na puno ng mga biyaya at pagpapala. Nais kong hikayatin kayong maglaan ng ilang minuto upang makinig at magnilay-nilay sa mga salitang ito. Bago tayo magsimula, iniimbitahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Anong mga karanasan ang inyong naranasan na tumutukoy sa mga mensahe ng Salmos 23? Ano ang mga pagkakataong naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at ang inyong mga kwento ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Habang tayo ay nagsisimula, nais kong ipaalala sa inyo na ang Salmos 23 ay nagsisimula sa mga salitang, "Ang Panginoon ang aking pastor." Isang napakamakapangyarihang pahayag. Sa mga salitang ito, makikita natin ang ating relasyon sa Diyos bilang isang pastor na nagmamalasakit, nagproprotekta at nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sa Kanya, hindi tayo magkukulang. Sa bawat hakbang na ating tatahak, kasama natin Siya at Siya ay nagtuturo sa atin ng tamang daan. Ngayon, habang tayo ay magkasama sa pagninilay, isipin ang mga aspeto ng inyong buhay na nangangailangan ng liwanag, lakas o kahit na gabay. Ipahayag natin ito sa ating panalangin at hayaan ang Salmos 23 na maging ating gabay sa ating mga pagninilay. Tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na ipanalangin ang ating mga pangarap, mga hangarin at mga takot. Sa ating pagninilay na ito, inaasahan kong makapag-ambag kayo sa ating komunidad. Kaya't kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutang mag-sign up at maging bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Huwag natin kalimutan na ang Salmos 23 ay hindi lamang isang panalangin, kundi isang pangako ng Diyos sa atin. Sinasalamin nito ang Kanyang malasakit at pag-ibig, at ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa. Sa ating mga paglalakbay, tayo ay may kasama na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Kaya't habang tayo ay naglalakbay sa mga susunod na taludtod, sama-sama tayong magbigay-pugay sa ating Diyos na nagmamahal at nag-aalaga. Sa ating pagninilay, nais kong isipin ninyo ang mga salitang ito. Kahit na ako'y maglakbay sa madilim na libis, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ano ang kahulugan ng mga salitang ito para sa inyo? Paano ninyo maiaangkop ito sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ang bawat tanong na ito ay nag-uudyok sa atin na mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pagtatapos ng ating pambungad, nais ko muling hikayatin ang bawat isa sa inyo na makilahok sa ating komunidad. Ang inyong mga kwento, mga tanong at mga pananaw ay mahalaga sa ating lahat. Huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento at ideya. Tayo-tayo ay magtutulungan upang lumago sa ating pananampalataya at maging mas mabuti sa ating mga buhay. Ngayon, handa na tayo upang talakayin ang Salmos 23 at ipanalangin ang ating mga puso para sa isang araw na puno ng mga biyaya at pagpapala. Halina't magpatuloy tayo sa ating pagninilay. Sa Salmo 23, 1-23,
makikita natin ang malalim na mensahe ng tiwala at probisyon na inaalok ng ating Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsasaad, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Siya ay nagpapahimlay sa akin sa mga pastulan na luntian. Pinapangalagaan niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan." Sa mga simpleng salita, ipinapahayag nito ang lahat ng kailangan natin para sa ating kaluluwa at katawan ay matatagpuan sa Kanya. Ang Diyos bilang ating pastol ay isang simbolo ng pagmamahal, pangangalaga at gabay. Sa mundo na puno ng mga suliranin at pag-aalala, napakahalaga na makilala natin ang ating sarili bilang mga tupa sa Kanyang kawan. Kapag tinawag natin ang Diyos na ating pastol, ito ay isang pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kakayahan na magbigay sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang tiwala na ito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Isipin natin ang isang tupa na walang pag-aalala. Alam niya na ang kanyang pastol ay naroon upang alagaan siya, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mayroong katiyakan na siya ay hindi iiwanan. Sa ating buhay, kailangang linawin natin na ang ating tiwala ay dapat na nakatuon sa Diyos. Sa bawat umaga bago tayo sumabak sa mga hamon ng araw, magandang magsimula sa isang panalangin ng pasasalamat at pagtitiwala. Sa ganitong paraan, maaalala natin na hindi tayo nag-iisa at mayroong isang Diyos na nagsusustento sa ating mga pangangailangan. Ang mga salitang "hindi ako mangangailangan" ay nagbibigay ng matibay na mensahe na ang ating Diyos ay hindi lamang nagbibigay, kundi Siya ay nagbibigay ng kasaganaan. Sa pagkakataong tayo ay naguguluhan o nag-aalala, dapat nating balikan ang katotohanan na ang Diyos ay may plano para sa atin. Ang mga pagsubok at pagsubok na ating nararanasan ay hindi nangangahulugan na Siya ay naligaw na sa ating landas. Sa halip, ang mga ito ay bahagi ng ating spiritual na paglalakbay upang tayo ay lumago at maging mas malapit sa Kanya. Kapag sinasabi ng Salmo na pinapangalagaan niya ang aking kaluluwa, ipinapakita nito na ang ating spiritual na pangangailangan ay hindi dapat isantabi. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng pagkain at inumin, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa espiritual na kalagayan. Sa ating araw-araw na buhay, kailangan nating kumonekta sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Ang mga ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang tayo ay makaharap sa mga hamon ng buhay. Ang mga pastulan na luntian ay isang simbolo ng kasaganaan at kapayapaan. Dito, ipinapahayag na ang Diyos ay naglalaan ng mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan at kapayapaan. Kaya naman, sa ating mga panalangin, dapat tayong hilingin na buksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita ang mga biyayang nakapaligid sa atin. Maraming pagkakataon na tayo ay nauubos sa pag-aalala at hindi natin nakikita ang mga mabubuting bagay na Kanyang ibinibigay. Ang pagkilala sa mga ito ay makatutulong upang tayo ay maging mas mapagpasalamat at masaya. Ang salitang "pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran" ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangangailangan, kundi Siya rin ay nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay naliligaw ng landas o nahihirapan sa mga desisyon, ang ating panalangin ay dapat na nakatuon sa paghingi ng Kanyang gabay. Sa pamamagitan ng pagninilay at pag-aaral ng Kanyang mga aral, makikita natin ang Kanyang mga palatandaan na naglalayong iligtas tayo sa mga pagkakamali at maling landas. Sa kabuuan, ang Salmo 23:1-3 ay isang paanyaya upang tayo ay magtiwala sa Diyos bilang ating pastol.
Ang kanyang pagmamahal at pangangalaga ay walang kapantay. Sa bawat umaga, habang tayo ay nag-aabang sa mga pagsubok ng araw, magandang ipagdasal ang ating tiwala sa Kanya. Hilingin na buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mga biyaya at sa bawat hakbang yakapin ang Kanyang pangako na hindi tayo mawawalan ng anuman. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng araw na puno ng pag-asa at pagpapala. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at alalahanin na nagdudulot ng takot at pagdududa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, mayroong isang mahalagang paalala mula sa ating pananampalataya na makatutulong sa atin na makamit ang kapayapaan at katiyakan sa bawat araw. Ang mensahe mula sa Mateo 8:28 ay nagbibigay liwanag sa ating mga isip at puso. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at ang pag-aalay ng ating mga alalahanin sa Kanya. Sa araw na ito, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili nitong mga bagay. Sapat na sa bawat araw ang kanyang sariling pighati. Ang mga salitang ito ay tila isang paanyaya upang itigil ang ating mga pag-aalala at ibigay ang ating tiwala sa Diyos. Sa mundo kung saan ang mga balita at pangyayari ay nagdadala ng takot at pangamba, paano natin matutunan na ipagkatiwala ang ating hinaharap sa Kanya? Una, mahalaga ang pagkilala na ang Diyos ang ating tagapag-alaga. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin ang may kaalaman sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat tagumpay at pagkatalo, sa bawat saya at lungkot, ang Diyos ay naririyan. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw at sa Kanya natututo tayong magtiwala. Ang pagtitiwala ay hindi isang simpleng salita. Ito ay isang aktibong proseso ng paglalakad sa pananampalataya kahit na ang ating mga mata ay nakikita ang mga alalahanin sa paligid. Pangalawa, ang mga alalahanin sa hinaharap ay madalas na nagiging sanhi ng ating pagkabahala. Sa ating mga isip, ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad, mabuti man o masama. Ngunit sa Mateo 9:34, tinuturo tayo na ang bukas ay may kanya-kanyang hamon at hindi natin kailangang pangunahan ang mga ito. Ang bawat araw ay may sariling mga pagsubok at sapat na ito upang tayo'y magpakatatag. Sa halip na mag-alala sa mga bagay na hindi pa dumarating, naway matutunan nating ituon ang ating atensyon sa kasalukuyan. Ang bawat araw ay isang biyaya at sa mga biyayang ito nararapat tayong maging mapanuri at magpasalamat. Ang pagsasanay ng tamang pananaw sa bawat araw ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat umaga na tayo'y bumangon, naway maging pagkakataon ito upang tayo ay magdasal at humingi ng gabay. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pagsasalita sa Diyos. Ito rin ay isang pagkakataon upang makinig sa Kanya. Sa mga tahimik na sandali ng panalangin, tayo ay pinapakalma ng Kanyang presensya at dito natin natutunan na ang ating mga alalahanin ay hindi dapat maging hadlang sa ating pag-unlad. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa Filipos 4:6, tayo ay hinihimok na ipagdasal ang ating mga alalahanin at sa paggawa nito, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbibigay lakas sa ating mga puso at isipan. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa kaalaman na hindi tayo nag-iisa at na ang Diyos ay palaging naririyan. Sa bawat alalahanin na ating ibinubuhos sa Kanya, tayo ay unti-unting napapalaya mula sa bigat ng mga ito. Sa ating paglalakbay, naway matutunan nating huwag mag-alala sa hinaharap, kundi sa halip, yakapin ang bawat araw na may tiwala sa Diyos. Ang bawat araw ay may kanya-kanyang mga pagsubok, ngunit kasama natin ang ating pastol, ang Diyos na nagmamalasakit sa atin.
Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway maging matatag ang ating pananampalataya at ang ating tiwala sa Kanya. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang isang araw na puno ng mga biyaya at kapayapaan. Ang Salmo 223-1-3 ay isang makapangyarihang paalala ng pag-aalaga at pagkakaloob ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Kapag sinasabi na, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ito ay isang pahayag ng matibay na tiwala sa Kanya. Sa mundong puno ng mga pagsubok at takot, napakahalaga na maunawaan natin na mayroong isang Diyos na handang magbigay sa atin ng lahat ng kinakailangan natin, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa espiritual at emosyonal. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastol ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naroroon ang Kanyang gabay. Sa mga oras ng pangangailangan, tayo ay hindi nag-iisa. Ang Kanyang presensya ay nagdadala sa atin ng katiyakan na ang lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang natutugunan. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap, mayroong isang Diyos na handang umalalay at magbigay ng lakas sa atin. Minsan tayo ay nahuhulog sa mga alalahanin at takot tungkol sa hinaharap. Ngunit sa Salmo 23:2, sinasabi na, pinapahimlay niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Pinapatnubayan niya ako sa mga tubig na mapayapa. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, maaari tayong bumalik sa mga pangako ng Diyos at magtiwala na sa Kanyang mga kamay ay mayroon tayong kapanatagan. Ang mga pastulan ng sariwang damo ay simbolo ng kasaganaan, habang ang mga tubig na mapayapa ay kumakatawan sa kalmado at kapanatagan ng puso at isipan. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay mahalaga upang maipagpatuloy natin ang ating mga araw ng may pag-asa at tiwala. Ang mga alalahanin at pag-aalala ay natural sa atin, ngunit dapat tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa Filipos 4:7, pinapahayag na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa mga talatang ito, inaatasan tayong ipagdasal ang lahat ng ating mga alalahanin. Kung tayo ay patuloy na nananalangin, makakamit natin ang kapayapaang hindi maipaliwanag, isang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Isang mahalagang aspeto ng panalangin ay ang pagkilala sa ating mga limitasyon at pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa ating mga kahilingan, dapat tayong magpasalamat sa Diyos, hindi lamang para sa mga bagay na atin nang natamo, kundi pati na rin sa mga bagay na Kanyang ibibigay sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat ay nagiging daan upang tayo ay maging mas bukas sa mga biyayang dumarating sa ating buhay. Nararapat lamang na sa bawat araw na tayo ay bumangon, tayo ay mangarap ng isang araw na puno ng biyaya at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat gawain at hakbang, bitbitin natin ang mga pangako ng Salmo 23 at Filipos 4:6-7. Magtiwala tayo na ang ating mga alalahanin ay mapapalitan ng kapayapaan sa oras na tayo ay lumapit sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, huwag nating kalimutan na tayo ay may Diyos na handang makinig at tumalalay. Sa mga oras na tayo ay naguguluhan o nag-aalala, alalahanin natin ang Kanyang mga salita na nag-uudyok sa atin na ipagdasal ang lahat ng ating mga alalahanin at ipaalam ang ating mga kahilingan sa Kanya. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang kapayapaang hindi maipaliwanag na magdadala ng lakas at katiyakan sa ating araw-araw na buhay. Sa mga susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng isang panalangin
upang ipagdasal ang ating mga pangangailangan at humiling ng mga biyayang nais nating matamo sa ating mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Nais naming simulan ang araw na ito sa iyong presensya na may pagtitiwala sa iyong mga pangako. Tulad ng sinasabi sa Salmo, ikaw ang aming pastol at sa iyo kami ay hindi magkukulang. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa na ikaw ang magbibigay ng gabay at liwanag. Sa mga oras ng pagsubok at hamon, kami ay kumikilala na ikaw ang aming kanlungan. Sa mga sitwasyon na tila kami ay naliligaw ng landas, patatagin mo ang aming mga puso at isipan. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa, bagkus bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang anumang dumarating. Tinatanggap namin ang iyong mga pangako na kami ay laging magiging ligtas sa iyong mga bisig. Kung kami ay madadapa, naway matutunan naming bumangon muli sapagkat alam naming ikaw ang nag-aangat sa amin. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihingi ng iyong patnubay. Sa mga desisyon na dapat naming gawin, naway ang iyong mga salita ang maging gabay. Sa mga pagkakataon ng pagdududa, tulungan mo kaming muling maniwala sa iyong kabutihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, tulungan mo kaming makita ang liwanag ng iyong pagmamahal na nag-aalis ng lahat ng takot. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin. Naway ang mga ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Ipinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay. Naway patuloy silang maramdaman ang iyong presensya sa kanilang mga puso. Sa kanilang mga pagsubok, naway maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Ipagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangan. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, naway makasama nila ang iyong biyaya at pagmamahal. Pangalagaan mo ang kanilang kalusugan at bigyan mo sila ng lakas upang patuloy na magsikap at mangarap. Sa mga pagkakataon na sila ay nalulumbay, ipadama mo ang iyong yakap at pagmamahal. Panginoon, sa aming mga gawain ngayong araw, naway ang bawat hakbang namin ay maging makabuluhan. Tumulong ka sa amin na magbigay ng kabutihan sa iba. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging inspirasyon sa mga tao sa paligid namin. Sa mga pagkakataon na kami ay makakasalubong ng mga tao na may mga pasanin, tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagmamahal at pag-asa. Huwag mo kaming hayaang maging sarado sa mga pangangailangan ng iba, kundi buksan mo ang aming mga mata upang makita ang kanilang mga hinanakit at pangangailangan. Sa mga pagkakataon ng pagkabigo, naway matutunan naming magpatawad sa aming sarili at sa iba. Sa mga pagkakataon ng tagumpay, naway manatili kaming mapagpakumbaba at magpasalamat sa iyong kabutihan. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat, hindi lamang sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagiging daan upang kami ay lumago sa aming pananampalataya. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming komunidad, naway maging matatag sila sa kanilang mga laban. Ipagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan at kaalaman na hindi sila nag-iisa. Panginoon, sa mga oras ng katahimikan, naway makilala namin ang iyong tinig. Sa mga sandali ng pagmumuni-muni, bigyan mo kami ng karunungan at pag-intindi. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa mga aral na iyong nais iparating. Sa bawat tanong at pag-aalinlangan, naway makatagpo kami ng kaliwanagan mula sa iyo. Sa mga pagkakataon na kami ay nalulumbay, tulungan mo kaming makahanap ng dahilan upang magpatuloy at lumaban. Naway ang araw na ito ay punuin mo ng pagmamahal at liwanag.
Sa bawat hakbang namin, naway madama namin ang iyong presensya. Sa aming mga pag-uusap at pakikisalamuha, naway maging daluyan kami ng iyong kabutihan. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, naway huwag naming kalimutan na ikaw ay laging naririyan, handang makinig at magbigay ng lakas. Sa bawat hamon na aming haharapin, naway piliin naming magtiwala sa iyo. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming panalangin, kami ay muling lumalapit sa iyo na may pusong handang tumanggap ng iyong mga biyaya. Sa bawat umagang ito, kami ay binibigyan mo ng pagkakataon upang magsimula muli, upang muling maniwala sa mga pangako mo. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging tulay ang iyong pagmamahal sa aming mga puso at maipadama ito sa iba. Bigyan mo kami ng kakayahan na maging mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundong puno ng hamon. Sa mga pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga desisyon, naway ang iyong mga salita ang magsilbing liwanag sa aming landas. Tumulong ka sa amin na maging maingat at mapanuri sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ang iyong kalooban ay laging mas mataas kaysa sa aming mga plano. Sa mga oras na kami ay nag-aalinlangan, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod sa iyong tinig, kahit pa ito ay tila mahirap unawain. O Diyos, sa aming mga pamilya at kaibigan, naway maging matatag ang aming ugnayan sa bawat isa. Ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming tahanan. Sa mga pagkakataong nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, naway ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawad. Ituro mo sa amin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa mga magagandang sandali, kundi pati na rin sa mga pagsubok. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa mga tao sa aming paligid na nagiging dahilan ng aming kaligayahan at inspirasyon. Sa bawat hakbang namin sa labas ng aming mga tahanan, naway maging ating layunin ang makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na aming makakasalubong. Sa mga pagkakataon na kami ay makakatagpo ng mga nangangailangan, tulungan mo kaming maging mapagbigay at handang tumulong. Huwag mo kaming hayaang maging bulag sa kanilang mga hinanakit, kundi buksan mo ang aming mga puso upang makita ang kanilang mga pangangailangan. Naway sa aming mga gawa, madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Panginoon, sa aming mga gawain at responsibilidad sa araw na ito, naway maging maliwanag ang aming layunin. Sa bawat proyekto at hakbang na aming gagawin, naway maging tagumpay ito sa iyong ngalan. Ipinapanalangin namin ang mga tao na naglilingkod sa aming komunidad, lalo na ang mga nasa likod ng mga makabuluhang proyekto at serbisyo. Bigyan mo sila ng lakas at karunungan upang maipatupad ang kanilang mga layunin ng may katapatan at dedikasyon. Sa mga pagkakataon ng pagkabigo, naway matutunan naming hindi ito katapusan, kundi simula lamang ng bagong pagkakataon. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa, kundi ipaalala mo sa amin na sa bawat pagkatalo ay may aral na dapat matutunan. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nahaharap sa mga pagsubok sa buhay, naway bigyan mo sila ng lakas at katatagan upang malampasan ang anumang hamon. Panginoon, sa mga oras ng katahimikan, naway makilala namin ang iyong tinig sa aming mga puso. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, tulungan mo kaming maramdaman ang iyong presensya at yakap. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ituro mo sa amin ang halaga ng panalangin at pagmumuni-muni upang sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, makatagpo kami ng pag-asa sa iyong mga salita. Sa pagtatapos ng aming panalangin, aming inaanyayahan ang iyong biyaya at liwanag na maghari sa aming mga puso.
Naway ang araw na ito ay puno ng pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Sa bawat hakbang namin, naway madama namin ang iyong presensya. Sa aming mga pag-uusap at pakikisalamuha, naway maging daluyan kami ng iyong kabutihan at pang-unawa. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon at bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang anuman ang darating. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang kondisyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin. Naway ang aming buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay sa Salmos 23, naway magbigay diin tayo sa mga mensahe ng pag-asa, pagmamahal at pagtitiwala na nakapaloob dito. Ang mga salita ng Salmos 23 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa bawat hakbang ng ating buhay, kasama natin ang ating mabuting pastol. Sa mga panahon ng kaguluhan at kalituhan, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Habang tayo'y bumabalik sa ating mga gawain, alalahanin natin ang mga aral na ating natutunan. Sa mga sandaling tayo'y nadidismaya o natatakot, isipin natin ang mga salitang ito. Hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang bawat hakbang natin ay may kasamang patnubay mula sa Kanya. Siya ang ating gabay sa madidilim na daan at ang ating lakas sa mga pagsubok. Tayo'y regular na nahaharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay. Minsan ang mga ito ay tila napakalalaki at mahirap lampasan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, tandaan natin na ang ating pananampalataya ay dapat maging mas matatag. Ang ating Panginoon ay hindi nag-iiwan sa atin sa mga pagkakataong iyon. Siya ay nandyan upang bigyan tayo ng lakas at pag-asa kahit na ang sitwasyon ay tila hopeless. Ang ating mga panalangin ay umaabot sa Kanya at Siya ay tumutugon ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, habang tayo'y lumalakad sa ating mga pang-araw-araw na buhay, isama natin ang mga salitang ito sa ating puso. Ang aking tasa ay umaapaw. Ito ay paalala na ang ating buhay ay puno ng mga biyaya, kahit na sa mga simpleng bagay. Minsan nakakalimutan natin na pahalagahan ang mga maliliit na bagay na nagbibigay ng kasiyahan at kagalakan. Mula sa mga ngiti ng ating mga mahal sa buhay, sa mga simpleng tagumpay sa ating mga gawain, hanggang sa mga pagkakataon na tayo'y nakabawi mula sa mga pagsubok, lahat ng ito ay mga biyayang dapat ipagpasalamat. Maging mapagpasalamat tayo sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin. Sa mga araw na puno ng hamon, alalahanin natin na may mga tao tayong kasama na handang umalalay at sumuporta. Huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong at makipag-ugnayan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagkakaroon ng solidong komunidad ay isang malaking biyaya na nag-uugnay sa atin sa ating mga layunin at pananampalataya. Sa ating pag-alis mula sa ating pagninilay, naway dalhin natin ang liwanag ng Salmos 23 sa ating mga puso. Isang liwanag na naguudyok sa atin na maging mga kasangkapan ng pagmamahal at pagkakaisa sa ating paligid. Tayo'y maging mga tagapagdala ng kapayapaan, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga pamilya, komunidad, at sa sinumang ating makakasalamuha. Kaya't sa ating paglalakbay, patuloy tayong humingi ng gabay at proteksyon mula sa ating mabuting pastol. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway magpatuloy ang ating pagtitiwala sa Kanya at ipagpatuloy natin ang ating misyon na maging ilaw at asin sa sanlibutan. Naway maging puno ng pag-asa at biyaya ang ating mga puso habang tayo'y patuloy na nananampalataya. At sa bawat umaga na ating ginugugol, naway maging paalala sa atin na ang ating buhay ay isang pagpapahayag ng Kanyang pagmamahal. Tayo'y lumakad ng may lakas at tiwala
sapagkat ang ating Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating ginagawa. Amen.